Bark, bark, bark. Nakakatulong daw sa pagkontrol ng baha. Talaga? Paano? Pag bumuhos ang ulan, ilang porsyento nito ay tatama sa mga dahon at ito ay dadaloy sa mga bark ng sanga at patuloy itong dadaloy sa bark ng main trunk. Katulad nito. Ano mangyayari ngayon? Ang tubig ulan na iyon ay i-absorb ng mga bark cells at ito ay hayaang mag-evaporate sa tamang panahon. Yes, sa tamang panahon o kapag uminit. Sana all may tamang panahon. Kapag ang tubig ulan ay nanatili sa bark cells hanggang mag-evaporate, ang tawag ay interception. Kapag ang tubig ulan na mula sa dahon at dumaloy sa mga sanga, patuloy sa main trunk at dumiretso sa lupa, ang tawag doon ay stem flow. Sana all kayang manatili. Ano naman tawag doon sa tubig ulan na dumaan lang sa dahon at dumiretso na sa lupa? Ilagay mo sa comment section. Ang kapasidad ng bark na mag-absorb ng tubig ulan ay nakadepende sa maraming bagay katulad na uri ng bark, katulad nito, thorny bark, scaly to flaky bark, at meron ding makinis na bark. Sana all makinis. Fissured bark. At meron ding bark na may stony bumps. Thorns actually yan. Naging stony lang sa katandaan. Ito ang dahilan kung bakit in general mahalaga ang puno sa pagkontrol ng baha. Sapagkat nagtulong-tulong ang dahon, sanga, bark at ugat sa pagkontrol ng pagbagsak ng tubig ulan sa lupa. Dahil ang mga roots ay may hangganan sa pag-absorb ng water. At kung nagustuhan mo ko, isa yung video, i-follow mo ko dahil nakakaganda ng buhay ang may alam.